to the point. Straight to the point sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Alas 6:38 mga kasama ng magandang umaga. Kanina binabangkit nga natin mga kasama yung pag-deny ng TRO, no? Para kay Senator Bato de la Rosa, na kung saan mga kasama ang nais sana, no, na mangyari sa hinihiling TRO sa Korte Suprema ang kampo ni Senator para pigilan, no, yung pagpapa-arrest o pagsisilbi ng arrest warrant at bagkos idaan muna ito sa local court. Pero mga kasama, ito po ay hindi pinaburan at inaprubahan ng Korte Suprema. So gusto natin din ngayon malaman, so ano na po ang stand rito ng Malacanang? Kasi nung nangyaring gulo dyan sa Senado, ang sabi ng Pangulo, hintayin nyo muna. Ang order niya, wag mo nang arestuhin, wag mo nang isilbi ang arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa kasi may nakapending pa hong petition for TRO sa Korte Suprema. Pero ngayon, dininay po ng Korte Suprema ang hinihiling na TRO. So ano na po ang utos ng Pangulo dito mga kasama sa sinasabing co-perpetrator sa war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, na si Senator Bato de la Rosa. Nasa linya po natin ngayon si Yuse Claire Castro. Yuse, good morning! Yes, good morning, Rod. Good morning sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, na-miss kita, partner. And congratulations. Isang taon, mahigit isang taon ka na kahapon. Bilang... Feb 24. Feb 24 ako nag-take ng oath. So... mahigit isang taon na. Mahigit isang taon na kasi parang naalala ko January ba yun binanggit mo sa akin? February, sinabi mo. No. Hindi ko naman pinagkalat agad eh. Hindi ako agad eh. Oo. Siguro 1 week before kasi para handa ang DCXL. Oo, pero officially, umupo ka bilang Palace Press Officer February. Yeah, 24. February 24. Tingnan mo, napakabilis ng panahon. Parang ang bilis. Isang taon na pala. Isang taon na pala, partner. Oo. Pero congratulations. Umabot ng isang taon. Nalagpasan ko na yung 3 months. 3 months. Sabi niya, ang daming ano ba doon ang sikreto? Kasi yung iba, hindi tumatagal dyan, partner. Siguro unang-una, syempre, magtrabaho ka na maayos. Diba? Pangalawa, huwag kang gagawa ng ibang klase ng negosyong illegal. Oo. Yung dapat, public service lang. Public service. Wala yung pagkakakitaan mo yung sarili mong opisina. Oo. Pero, mahirap bang trabaho, partner? Kasi ako, di ba, sa communications ako eh. So, mahirap siya in a way kasi dapat updated ka halos sa lahat. Oo. Tapos, hindi lang naman ang i-cover mo kung ano yung sasabihin ng Pangulo kasi kailangan mo ring updated ka sa hanggat kakayanin mo yung mga issues sa mga departamento. Oo. Kasi tatanong din sa'yo yan eh. Maswerte ako siguro kasi madaling makausap yung ibang mga cabinet secretaries. Oo. Kasi, ang obserbasyon ka ng ilan din, dito sa panahon mo, mas maraming maiinit na issue eh. 'Di ba na naiuugnay direkta sa Pangulo. Direkta sa Pangulo. Actually, oo, mas okay lang sana kung maiinit na issues eh. Oo. Ang mas mahirap pa, gumagawa ng issue. Yun. Yun pa. Gumagawa pa silang fake news. Oo. So, yun yung mahirap doon kasi hindi siguro nung kabataan natin partner, ang access lang kasi noong mga nagki-criticize usually sa mainstream. O kaya mainstream, kasama na dyan yung radyo, dyaryo, sa TV. Ngayon, lahat opinionated kahit hindi politiko, kahit hindi political strategies,
opinionated na parang lahat lawyer, lahat Parang ang dami nilang alam. Ang, lahat political scientist, Oo. 'di ba? Oh. correct, correct. Palamura pa. Oo. Diba? Dati, 'di ba, sa ating partner pag nasa media tayo, bawal ang salitang ganito, bawal yung ganyan. Correct. Ano ka, magkakaroon ka ng memo. Ngayon sa SOCMED, as in malulutong na mura ang nadidinig mo. Oo. So paano mo to hinahandle, partner? Kasi ang dami mo ring basher eh. Ang dami ding bumabatikos. May mga sabi ko nga, Diyos mio, paano ba to hinahandle ng aking partner na may mga memes pa, may mga ginagawa pang mga kung ano-anong memes, 'di ba? Sa social media against you. Oh, hindi sa minsan may mga quote card pa na Oo. as if ako yung nagsasalita, 'di ba? Parang ilalagay nila yung text na parang ako yung nagsasalita when in fact hindi ako. Oo. Yun partner, personally ako, mukhang hindi ko kakayanin kasi hindi ko naman lahat siya nakikita. Oo. Pero ang hiling ko lang, kung may nagva-viral na ganon, unang-una yung mga quote card or mga AI, sana sa mga kababayan natin, kapag hindi nyo po, makikita nyo lang naman ako usually sa briefing, Oo. sa YouTube channel ko, sa interviews. Oo. Pero aside from that, kung wala, wag yung paniwalaan. Kaya lang minsan hindi natin masasabi na hindi nila dapat na mapaniwalaan kasi hindi naman din lahat na napapanood na interview ko. Oo. Yun yung medyo mahirap doon. So, syempre maliban sa akin at maliban sa mga taong may alam na hindi yan totoo. Siguro makakatulong talaga ng malaki dito ang mainstream media eh. Oo. Lalo-lalo na kayo naman nabe-vet nyo yung ibang mga nasasabi ng mga politiko, katulad ng ako, katulad ko, para sa press officer na namo-monitor nyo naman. So pag nakita na hindi yan totoo, pwede naman sabihin na hindi totoo. Meron ako isang nakitang program, radio program to mga partner eh. Hindi ko na matandaan ko ano. Meron silang nakitang quote card, no? Meron silang nakitang quote card. Ako hindi ko nga napansin eh. Oo. Tapos pinansin nila yon at sinabi fake ito kasi wala ito, hindi namin po nadinig to sa briefing. So, may ganun eh. May Okay. radio program eh. Hindi ko Oo. lang matandaan ko ano. Pero, thank you. Thank you for that, ha. Marami na rin sa mainstream ang gumagawa ng, parang nagpa-fact check sila. Oo, sa mga sinasabi ng mga politiko. Oo. Thank you for that. Well, tumutulong sa paglaban sa fake news. Oo. Yes, oo. Which is Kung hindi DWIC yun, DZRH yun. So, Oo. thank you for that. Yeah. Oo, pero umabot ba sa pagkakataon, partner, na yung pamilya mo ay naapektuhan na rin at sinasabi na, Mami, kasi dati, 'di ba, magkasama tayo rito sa nakikita. Ang saya-saya, 'di ba? Araw-araw nagbabanding kayo, nag-gym, ngayon sabi ko, may time pa kaya na gawin ito ng partner ko kasama yung buong pamilya na mag-gym, mag-abroad. Yung gym hindi na kaya. Hindi na kaya, oo. Wala na talagang time, partner. Oo, ano pa naman, 'di ba? Diyan kami sa taas. Oo nga eh. Sayang 'yon, hindi na nagagamit. Oo. Pero bonding time, yes. Oo. Oo. Every night, syempre magkakasama naman kami dito every night. Oo. Sabado, Linggo. Oo. May lumalabas din, partner, eh. Nandiyan na tayo, no, sa kumustahan sa pagiging... kamusta ka? Oo. Oo. Well, paminsan-minsan din. Oo. Mangungumusta din tayo. Oo. Thank you sa pangungumusta. Your concern. Yeah. Thank you for the concern. Oy, gano'n na ba yung extra mo ngayon sa partner, sa press briefing? Ang pangungumusta. Dapat nga intro eh. Ay, oo nga eh. Na extra. Well, may mga din, partner, kumakalat na ugong-ugong ngayon. Baka daw maisasama ka sa 2028 lineup sa Senador. Senatorial Hindi ko pa candidate. nadidinig, partner. Walang ganyang usapan. Walang ganung usapan. Pero personally, partner, ikaw may plano ka for 2028.
Partner, kilala mo naman ako. Unang-una, hindi ako mahilig sa politika, di ba? Mhm. Kaya lang, hindi ko masasabi kung saan tayo dadalhin eh. Really, hindi ko alam. Katulad niyan, ang tagal natin magkasama. Mhm. Tapos bigla ka na bigla. Nabigla ka. Nagulat na lang ako Nagulat sa ka. partner, Bigla bakit? ka nagulat. Agad-agad Baka na, ah. actually, bago ko yung sinabi sa'yo, nakapag-usap na kami, hindi ko na sinasabi pa eh. Mm. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi parang hirap na hirap yung loob ko na sabihin agad hanggat hindi pa ako nakakapag-take ng oath. Oo. Pero kailangan ko kasing kailangan kong ihanda kasi pag nag-take na ako ng oath, hindi na ako makakapasok sa program natin. Oo. So hindi ko alam kung saan tayo dadalhin pero eh, eh, hindi tayo sa politika talaga eh. Oo. Baka sa mga darating na partner, darating na araw at paano, magugulat na lang sila. Hindi ko talaga siya naiisip, partner. Magugulat na lang. Hindi ko Wala alam pa, talaga. wala pa sa ngayon. Wala Oo. siya sa isip ko. Oo. Wala siya sa isip ko. Pero pag nandyan na ang mahirap din paminsan partner, di ba? Tanggihan. Lalo tigit pag yung suporta na nakikita mo, napakainid. Naku, partner, sa sinasabi mo yan, nag-iisip tuloy ako kung hindi ko alam. Hindi siya talaga pumapasok sa isip ko sa ngayon. So parang ang hirap siyang sagutin. Parang sasabihin kong oo, pero hindi. Tapos sasabihin kong hindi, yung pala oo. Parang wala talaga siya. Hindi siya talaga pumapasok sa isip ko eh. Kasi partner, ito, narinig ko din sa ordinaryong mga tao. Mm. Oo. Lalo na ang mga nangyayari ngayon sa Senado. At sinasabi nila, si Yusek Claire pwede. Dahil kailangan natin maibalik yung mga abogado sa Senado. Siguro, ganito naman yan partner, no? Siguro, kahit anong profession mo, kahit sino ka pa, kahit hindi ka abogado, pero inaaral mo yung trabaho mo, tapos isinasa puso mo talaga yung ano ba yung tungkulin mo para sa taong bayan. Kasi kung puro pansarili talaga, partner, mukhang mawiwindang talaga kahit saan kang position pumunta eh. Oo. 'Di ba? Kung sarili mo ang aasikasuhin mo, magpapayaman ka sa position mo, wala kang kapupuntahan eh. So, I mean, kung public servant ka, nangako ka sa taong bayan na magsisilbi ka, yun ang gawin mo. Oo. 'Di ba? Hindi para iangat yung sarili mo o iangat yung iniidolo mo o pinupuon mo o yung gusto mong politikong iangat, hindi na siya pang bayan eh, pang sarili na yun eh. Correct. Kung gusto mo mang iangat yung taong iniidolo mo, siguraduhin mo yung taong iniidolo mo makabayan, makatao, at gumagawa rin ng tamang serbisyo. Kung paano kung hindi? Kung puro bakasyon lang, kung naglulustay lang, ang hirap iangat noon. Oo. Alright. Diba? Oo. Nabanggit ko yung Senado kahapon. May privilege speech si Senator Amy Marcos kaugnay ito sa usapin ng CONAS. May reaksyon na ba rito ang Malacanang? Term extension, hagbang na para pigilan tumakbo ang pangalawang Pangulo sa 2028 presidential race. Ang sinasabi nga ni kasama sa privilege speech ni Senator Amy kahapon, na yung 1987 Constitution na ginawa laban sa kanilang pamilya, ngayon yun ang pinoprotektahan niya. Dahil nga sa usapin ng term extension, no election for 2028. At kasama na rito sa term extension si Pangulong Marcos. Ano yung reaksyon ng Malacanang dyan? Tignan na lang natin muna, no, partner, yung mga naging reaksyon. Mismo ng mga kasamahan ni Senator Amy dyan. Sila mismo nagsabi na walang katotohanan ang mga sinabi ni Senator Amy, nandamay pa. Oo. Okay? Ano sabi ni Senator Raffy Tulfo? Hao Xiao. Diba? Sa Chinese kasi mga partner, ang Hao Xiao kasi sa Chinese Mandarin. Ang ibig sabihin niyan is parang ridiculous, katawa-tawa. Yan. Oo. Oh, pero ngayon kasi
nagkakaroon siya ng nako-correlate siya sa word na fake news. Kasi nakakatawa eh. So, ang dami nag-react. Sila mismo na pinatutungkulan ni Senator Amy ay nag-react na walang katotohanan. Haka-haka, sariling opinyon, parang editorial video. Dramatic. Mhm. Napaka-dramatic. Para makapanira. Kung meron man siyang nais iangat na tao, huwag siyang manggamit ng iba. Mhm. The problem is, gusto niya mag-angat ng ibang tao, o sabihin na natin si VP Sara. Nais niyang iangat si VP Sara para matakpan yung issue ng impeachment. Halata naman napantakip to ng impeachment na issue. Oho. Diba? Pantakip ito. Sisiraan niya yung ibang tao or gagawa niya ng intriga. So siguro ang pinakamabait na word na pwede natin magamit is iintrigahin niya yung ibang mga tao, pati na ang Pangulo, para lang maiangat ang Vice Presidente. Kahit walang ebidensya. Oho. That's the worst. Oho. That's the worst. Diba? So, hindi natin alam saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Oo. Ang reaction rito ng Malacanang fake news to. Yung mga lahat yung mga sinasabi patungkol sa CONAS ni Senator Amy Marcos. Ganito yan partner. Ano ba yung kwento niya? Hindi ba ang sabi niya daw? Mhm. Ang nag-uusap mga mambabatas. Oo. Siningit niya lang yung pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Mhm. So definitely wala ito. So kung mismo yung mga mambabatas, yung mga kasamahan niya, ang pinagbibintangan niya, what more? Itinanggi ito mismo ng mga mambabatas, what more ang Pangulo? Mhm. Diba? Alright. Dito naman tayo kay Senator Bato de la Rosa, partner, na hanggang ngayon hindi pa alam kung nasaan nagtatago, pero may desisyon na ang Korte Suprema sa kanyang TRO. Dininay ito. Ano ang posisyon ngayon ni Pangulong Marcos? Kasi dati, di ba, binabanggit ni Pangulong Marcos nung nangyaring shootout sa Senado, wag mo nang iserve yung warrant of arrest dahil may pending petition for TRO. Ngayon, dininay ng Korte Suprema yung hinihiling na TRO. Ano yung order ng Malacanang? Nagsalita na po, partner, nagsalita na si Secretary Vida. Mhm. On the day, hindi tayo nagkakamali, on that day, sinabi niya valid yung warrant of arrest to effect the warrant of arrest. So, sa ngayon po, hinahanap po si Senator Bato. Mhm. Talagang ipapatupad at huhulihin na siya. Dadalhin, ganun ba? Yung kagaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte, huhulihin at kaagad-agad dadalhin doon sa dahig. Yung operational matter, siguro yung pinakadetalye, partner, Oo. mas maganda ang SOJ, no? Si Secretary Vida ang magbibigay patungkol dyan. Kung paano ito gagawin, paano ito ipapatupad, nasa kamay po yan ng mga law enforcers natin at nasa pagdidetalye, Secretary Vida. Pero sa ngayon, ang utos ay arestuhin. Oo. Senator Bato. Sinasabi mo, partner, may susunod pa, may lalabas pang warrant of arrest doon sa iba pang mga co-perpetrators. Yan yung nakikita. Oo. So, yun yung nararamdaman ng iba. Oho. Well, sabi natin, we cannot blame them on speculating on that. Why? Marami pang co-perpetrators Oo. Marami pa nabanggit ang ICC So, most probably, may mga lalabas pa. Oo. So, ganon din, partner, ang mangyayari. Is-serve kung sakasakali, may ibinaba ng warrant of arrest ang ICC, agad itong is-serve dito sa mga co-perpetrators. Kahit nasa, yung iba'y nasa, nasa kanilang posisyon. Yes. Kung ano naging stance ng gobyerno, Oo. kung paano ipapatupad din ito kay Senator Bato, ganun din naman yun. Oho. Basta naaayon lang sa batas. Ayun. Alright, partner, panghuli na lang, bibisitahin ba ni Pangulong Marcos ang gumuhong gusali doon sa Pampanga, lalo tigit sa mga pamilya, partner? Ngayon, ang sinasabi, wala nang signs of life Actually, nag-utos na yung Pangulo dyan, no? Nandyan na si Secretary Vince. Okay. Pati ang DSWD, lahat ng pwedeng gawin ay
iniutos na ng Pangulo sa ating mga concerned agencies. Sa ngayon, hindi natin alam kung makakapunta pa siya dahil ito yung araw na papunta siya ng Japan. Okay. Hindi ko alam yung una niyang schedule for today. Teka lang ha. Gilapin natin. Try ko lang clear. Ay, clear. Clear talaga. Partner. So, basta ngayon po kasi ang alis ng Pangulo. Okay. Papuntang Japan. Alright. Partner, maraming salamat sa oras. At muli, kumusta ka, partner? Yes, oo. Teka lang, partner. Ano ba ngayon? 26, no? 26, today. 26. Oo, partner. Mukhang dediretso ang Pangulo. Mamaya papunta ng Japan. Alright. Thank you, partner. Okay. Kamusta muli mga ka-clear? Ha? Mga ka-UB? Yan. At sa iyo, partner. At sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Alright, maraming salamat. Attorney Claire Castro, Yusek Claire Castro,